Benedict, kasali ba lahat dyan sa service contracting program ang lahat ng uri ng transportasyon at gaano naman katagal yan ipatutupad ng Department of Transportation? Magandang umaga, Ella. Ayon sa Department of Transportation, hindi pa kasali rito yung mga taxi, motorcycle taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS dahil wala silang specific na ruta. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, hindi naman nangangahulugan na wala silang inihahandang programa para sa kanila, lalo na at apektado rin sila ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, inilahad ng DOTR na maglalaan sila ng nasa 1 bilyong pisong pondo para sa Net Service Contracting Program. 800 million pesos ang ilalaan para sa road transportation at 200 million pesos naman para sa maritime transport. Sa naturang programa, inaasahang nasa 1,000 transport operators, 50,000 PUB units tulad ng jeepney, UB Express, city buses at EDSA bus carousel at nasa 15 million passengers daily rin ang makikinabang sa naturang programa nationwide. Ang programang Net Service Contracting po ay nationwide at ang makikinabang, tulad po ng sinabi natin dito, no, ang programang ito is based on routes. So, ang bilang ng LTFRB, there will be 823 routes na makakasama dito sa net service contracting natin nationwide. Sa naturang programa, inaasahan din na makapag-uuwi ng nasa 1,000 piso kada araw nakita ang mga driver. Ngunit kailangan nilang magbigay ng 20% discount sa lahat ng mga pasahero. Bukas naman ilalathala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga ruta na sakop ng Net Service Contracting Program. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II, sa pamamagitan ng online payment ang magiging pagbabayad nila na idadaan sa bank account o e-wallet ng mga benepisyaryo. Gagamit din ng Global Positioning System o GPS at manual monitoring ang ahensya sa mga PUB units na kasali sa programa. It helps a lot pag electronic kasi nakatransmit kagad sa amin. As compared to pag manual, itatransmit pa yan sa LTFRB office, titignan ng LTFRB, iba-validate pa yung mga signatures dyan. So medyo mas tedious yung process ng manual. Kaya nga hindi kaya to that, we understand the additional cost of 500 pesos. Pero mas mapapabilis naman po ang ating pagbabayad. Lagiit pa ng DOTR na hanggang 20% discount pa lang yung kaya nilang ibigay sa mga pasahero dahil kung ililibre nila sa pamasahe ang mga pasahero ay maaaring 48 hours lang o katumbas ng 2 araw tatagal ito nga nasa 1 billion pesos na imbes na pang 2 linggo hanggang 3 linggo. At yan muna ang ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.